Nasubukan nyo na po bang managinip tapos nagkatotoo yung panaginip nyo? Na-try nyo na po ba yun? Yung nanaginip ka, nagda-drive ka sa expressway, tapos nakatulog ka. Pagising mo, nagda-drive ka pala talaga sa expressway, no? Napakadelikado, no? Totoo pala yung panaginip niya. And kung hindi naman po nagkatotoo yung panaginip nyo, sinubukan nyo po bang i-interpret yung panaginip nyo? Sinubukan nyo bang bigyan ng kahulugan? May mga ganyan po, di ba? Marami po tayong mababasang Bible stories kung saan ang Diyos ay nangusap sa tao sa pamamagitan ng panaginip. Andyan po si Jacob, nadaanan na natin yung character na yan. Sa New Testament, nadaanan din po natin si Joseph, yung tumayong earthly father ng Panginoong Jesus. Si Daniel, kilala din po sa ganyan. Kahit si Haring Nebukadnezar na naginip din. So ilan po yan sa mga story sa Bible na kung saan gumamit ang Diyos ng panaginip para mangusap sa tao. Yung character po natin ngayon ay binigyan ng Diyos ng dalawang panaginip. Dalawang panaginip. Kaso alam niyo po ba, pagkatapos ng panaginip na yon, para bang lahat nung naranasan niya sa buhay ng mga sumunod, parang dinala siya palayo doon sa katuparan ng panaginip na yon. Na yun yung sa tingin ng tao at maaaring pati sa tingin ni Joseph, ganun ang nangyari na parang nilayo siya doon sa katuparan ng panaginip na yon. Pero sa umagang ito, makikita po natin sa buhay ni Joseph itong katotohanan na ito na ayaw lumipat. Naka-off nga, oh. Ayun. Kung kasama mo ang Panginoon, anumang nangyayari sa iyo ay para sa ikabubuti mo at para sa ikaluluwalhati niya. Okay? Kung kasama mo ang Panginoon, anumang nangyayari sa iyo ay para sa ikabubuti mo at para sa ikaluluwalhati niya. So, yan po ang katotohanan na makikita natin sa talang buhay ni Joseph. Marami pong kwento sa story ni Joseph at hindi po natin titingnan yan in very much detail. Um, marami yan. Pero mako-cover din po natin yan in the future kasi pagkatapos po ng characters natin ay titingnan natin yung mga ilang mga common na Bible stories. At tututukan po natin yung bawat stories na yon. Ngayon, tingnan po muna natin, kilalanin muna natin kung sino ba si Joseph. Si Joseph po ay panganay ni Jacob kay Rachel. Ay panganay po siya. Sa mga anak ni Jacob, panglabing-dalawa po siya sa nabanggit. Kasi meron pa pong Dina. Nabanggit din muna si Dina, yung babae, bago siya. At pinakahuli si Benjamin. At si Joseph po, alam naman po siguro ng marami sa inyo na nakadalo sa mga Vacation Bible School or Sunday schools. Siya ang paborito ng tatay. Okay? Favorite son. Tapos kilala po siya ng marami dahil dun sa niregalo ng tatay sa kanya. Ano po yung niregalong yon? Damit. Makulay na damit. No? Yung colorful coat niya. Tapos si Joseph din po ay kilala sa tawag na The Dreamer. Joseph the Dreamer. Pero actually ang nagbansag po sa kanya ng tawag na ito ay yung mga kuya niya bago nila siya ibenta. Yan yung tawag nila sa kanya. Here comes the dreamer, sabi nila sa kanya eh. No? At ganyan nga, sa ganyang paraan nakilala siya as Joseph the Dreamer. So magang ito, titingnan po natin itong tatlong bahaging ito sa buhay niya. Una, titingnan po natin yung mga panaginip niya. Tapos titingnan natin yung kanyang mga bangungot. At sa huli, titingnan natin ang katuparan dun sa mga panaginip. Hindi lang ni Joseph, kundi pati ng iba pa. Simulan po natin dun sa panaginip niya. No, una, Joseph's dreams. Pinakilala po muna sa atin si Joseph, yung mga unang verses na nagbanggit tungkol sa kanya. Yung story na po niya sa chapter 37, pinakilala siya sa atin bilang isang sumbongero. Sa Genesis 37 verse 2, ganito po ang pakilala sa kanya. Ng 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. No, yan po ang bungad sa atin kung sino ba si Joseph, isang sumbongero. Kinainisan po ng marami pag sumbongero ka, di ba? Pero hindi nyo po ba napansin, kapag
yung naiinis sa sumbongero, sila yung mga may ginawang masama. Kasi ayaw nilang mabuking eh. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot sa, sa isang sumbongero? Bakit ka maiinis sa ganun? Pero itong character niyang ito, dahil po dito, yan yung isang dahilan na makikita natin kung bakit galit o namumuhi sa kanya yung mga kapatid niya. Tapos, yung pagkagalit po na yan ay dadagdagan pa ng pagkainggit dahil dun sa special treatment ni Jacob kay Joseph. Mababasa po natin ito sa 37 verses 3 to 4. Ang sabi po, mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Ito na po yung colorful coat. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. No? Hindi lang po nila kinimkim yung sakit ng yung sama ng loob nila kay Jose. Talagang sinasabi nila. Sa salita siguro binubuli nila si Joseph, no? Napakabata niya pero dumadanas na siya ng ganun. Imagine niyo po, 12 kayong magkakapatid, tapos ikaw lang ang binigyan ni tatay ng iPhone. Hindi ka pa bunso ha, at hindi rin ikaw yung panganay. Diba? Pag panganay ang binigyan, minsan natatanggap pa natin eh. Kasi, well, panganay, papamana naman siguro niya sa mga susunod. Di ba? O kaya yung bunso, minsan naiintindihan pa natin. Ini-spoil na lang sa nila nanay at saka tatay. Pero si Joseph, hindi po sa bunso. Robot ka na lang talaga kung di po kayo makakaramdam ng kahit konting pagkaingit sa sitwasyon na yan. And then, yung galit na yan at pagkaingit na yan, magmumultiply pa po yan dahil sa panaginip ni Jose. Sa Genesis 37 verse 5 to 11, babasahin ko po sa inyo, sabi, isang gabi, na naginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya sapagkat ito ang isinalaysay niya, na naginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng iba pang mga binigkis at nagsiyukod. Sinabi ng kanyang mga kapatid, ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin? Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling na naginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga nakita nyo na po yung effect ha, nung unang panaginip, nagalit na sila sa kanya, parang nangiinis pa siya. Pagkagising niya, i-announce siya ulit, oy, may bago akong panaginip. At sabi niya, na naginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin. Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo? Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay nilihim na lamang ang bagay na ito sa kanyang puso. Yabang naman nito. Akala mo kung sino. And kahit yung tatay po ni Jose, hindi natuwa doon sa panaginip ng paborito niyang anak. Wala pong mabuting, isa sa makikita natin dito, wala pong mabuting maidudulot ang favoritism sa family. Wala. Ngayon, baka may magtatanong po sa inyo kung may mga kahulugan pa ba ang mga panaginip natin. Kanina, isa po yan sa natanong ko. Ang mga panaginip po sa Bible times ay ginamit po yan talaga ng Diyos para magbigay ng mensahe. Sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, sabi po dito, noong una nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan. Kasama po sa mga paraan na yon ang panaginip sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. No? Kaya wag niyo pong lalagyan ng kahulugan ang mga panaginip niyo. Halimbawa, na naginip kayong nasa ibang bansa kayo, tapos sasabihin niyo, uy, nanaginip akong nasa ibang bansa ako. Feeling ko, gusto o kalooban ng Diyos na isama ako ni Kuya Ludo pabalik ng Thailand. Diba? Huwag niyo pong i-interpret
yung mga panaginip na yan. Kasi alam niyo po, kahit sa Bible, hindi lang naman post-Bible times, kahit po sa Bible, hindi po lahat ng panaginip may kahulugan. Ito po ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 3. If you keep thinking about something, you will dream about it. If you talk too much, you will say the wrong thing. Yung point po yung sa first sentence. No? Kapag madalas mo daw iniisip ang isang bagay, nag-aalala ka, mapapanaginipan mo yan. No? Tinuturo sa psychology yan. Nasa Bible pala, no? Nasa Bible pala. And nananaginip po tayo, yun, lalo na kapag maraming ginagawa, maraming iniisip, and meron pa pong isa sa verse 7 ang sabi, for in many dreams and many words, there is emptiness. Marami pong mga panaginip ang walang halaga, walang kahulugan. Kaya nga po, bakit ka magre-rely sa panaginip? Eh yung Bible nga na ang linaw-linaw na mensahe ng Panginoon, eh di mo binabasa. Tapos mas gusto mo pang intindihin yung panaginip kaysa sa siguradong mensahe ng salita ng Diyos. Ngayon, balik po tayo sa storya ni Joseph. So may dalawa po siyang panaginip na binigay sa kanya ang Diyos na lalong ikinagalit ng mga kapatid niya sa kanya. At dito na po tayo matutuloy dun sa kanyang nightmares. Dito po sa mga nightmares niya, dito matututunan ni Joseph by experience kung paano magtiwala sa Diyos. Kahit hinubaran po siya ng mga kapatid niya ng damit, dadamitan po siya ng Diyos sa Egypt ng wisdom, blessings, and righteousness. Ang pinakauna po na nightmare na makikita natin dito ay ito. Hindi niya po pinangarap na maging alipin. Joseph did not dream of becoming a slave. Siya po ay ibinenta bilang alipin noong siya ay 17 years old. Sino ang 17 years old dito? Na? Ako? Ay, si AJ. Uy, Kuya Ludo. Si AJ, si Kerwin. Mag-iingat kayo, malapit na kayong mabenta. Hindi po pinangarap ni Jose ang maipagbili bilang isang alipin. No? Ano pong nangyari dito? Isang araw inutusan po ni Jacob na i-monitor ng paborito niyang anak na si Joseph, yung mga kuya niya. And dito namang mayabang na si Joseph, very excited na nagpunta, kinuha pa yung paborito niyang damit na niregalo ng paborito niyang tatay. Siyempre, mangiinis pa lalo, di ba? Nangiinis na nga sa panaginip, pati doon sa pagmomonitor niya. Para siyang supervisor niyan eh. Di ba, imagine niyo po yung coat niya, hawak-hawak niya. Tapos, oy, kumusta na kayo dyan? So, inis po sila kay Joseph. Tapos darating si Joseph dun sa field. Suot-suot yung paboritong damit na binigay ng tatay niya sa kanya. At alam nilang paborito siya ng tatay niya. At ang layo po nitong kinalalagyan ng mga kapatid niya. Hindi yung ordinaryo na pinagpapastulan nila. Lumayo pa sila. Nagpunta sila ng Dothan. Kaya naman nung wala na yung tatay niyang magtatanggol sa kanya at nasa malayong lugar sila, yung mga kapatid niya, pinagtulungan nila siya. So gaya po ng narinig na natin noong mga nakaraang linggo, nagkasundo itong mga magkakapatid na ihulog si Joseph sa isang tuyong balon. Nung inaakyat na siya mula sa balon, feeling niya siguro, uy, pinaprank lang ako nila kuya. Uwi na kami. Kaso biglang naglaho lahat ng pangarap niya nang nakita niyang nagkakaliwaan na si Judah at saka yung mga Ishmaelites. Pinagbibili na siya. At ibinenta nila siya for 20 shekels of silver. Pinangarap niya bang maging alipin? Hindi po. Kabaligtaran po ito nung panaginip niya, di ba? Sa panaginip niya, luluhuran siya ng mga kapatid niya. Pero dito, siya yung alipin. Siya yung maglilingkod. At malalayo siya sa mga kapatid niya. So, paano na matutupad yung panaginip na yon? At yun nga po, naibenta na siya. And sa Egypt, ibinenta siya sa isang lalaki na nagngangalang Potiphar, kapitan ng mga gwardya ng Pharaoh. Pero alam niyo po, kahit naging alipin si Joseph ni Potiphar, hindi po siya basta-bastang alipin. Siya po ay isang successful na alipin.
Sabi po sa Genesis 39 verse 3 to 4, when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Ang kaisipan po kasi natin na meron tayong mga tao, masasabi nating successful ka kung na-promote ka sa trabaho. Di po ba? O kaya kung meron kang salary increase. O kaya kung may bonus kang natatanggap. Eh si Joseph, nasaan siya dun sa pamantayan nating yon? Wala po siyang sahod, wala po siyang promotion. Alipin po siya. Pero ano po ang description sa kanyang kalagayan? Successful siya. Tayo po, kumusta po tayo sa kinalalagyan natin? Masasabi po bang successful tayo? Successful ka bang estudyante o survivor lang? Successful na empleyado, successful na housewife, successful sa ministry, successful sa trabaho, successful sa business, successful sa community. Huwag naman po sanang successful na tambay. Ito pa po yung isang napakagandang makita para sa yung mga empleyado pong mga mananampalataya. Pansinin niyo po ito. Ang sabi po dito sa 39 verse 5, mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Kung kayo po ay nasa Panginoon, huwag niyo pong tatawaging lang yung kinalalagyan yung posisyon. Huwag niyo pong sabihing housewife lang ako. Napakataas po ng paggalang sa mga ganyan. Kasi home builder po yung mga yan eh. Huwag mong sabihing estudyante lang ako. Kahit ano yung kinalalagyan mo, pwede kang magamit ng Panginoon at pwede kang maging successful sa mga ginagawa mo. At dito po sa nakikita nating verse sa harapan natin, ang isa sa prinsipyong makikita natin, kung empleyado ka at kasama mo ang Panginoon, blessed din ang employer mo dahil sa presence mo. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos at nagtatrabaho ka para sa Diyos. Yung mga may trabaho po dito, kumusta po yung mga kinalalagyan natin? No, pinagpapala ba yung mga yan? No, sana po hindi tayo nakikisama naman dun sa mga pandaraya na meron. May corruption po halimbawa sa gobyerno. Meron tayong mga kapatid na ganyan. Nag-resign sa mga government positions nila dahil sa corruption. Meron po tayong isang kapatid, si Kuya Randy, naging speaker na po dito natin nung minsang anniversary. Dati po yan nagtatrabaho sa customs. Laki ng kita doon, pero iniwan niya po yan dahil doon sa corruption. No, pero kahit walang corruption, kumusta po tayo doon sa trabaho natin? Sana nakikita po nila nakasama natin ang Panginoon at pinagpapala ng Panginoon ang anumang ginagawa natin doon sa mga trabaho natin. Yan po yung unang bangungot na kinalalagyan ni Joseph. Naging alipin siya. Ikalawang bangungot niya, Joseph did not dream of being accused as a rapist. Hindi po pinangarap ni Jose ang maakusahan ng rapist. Sabi po sa 39 verse 6, ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Guwapo si Jose at matipuno ang katawan. Tatlo lang po ang tinawag na gwapo sa scriptures. Tatlo lang. Si David, si Absalom, at si Joseph. Kaya wag po kayo mag-alala kung walang tumatawag na gwapo sa inyo. So dahil sa gwapo si Joseph, inakit siya ng asawa ni Potiphar. Nasipingan siya. Tumanggi po si Joseph kasi alam niya kung kanino siya nagkakasala kung gagawin niya yon. Kanino siya magkakasala? Ang sabi po sa Genesis 39 verse 8 to 9, pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako.
Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat, maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos. Kanino daw po nagkakasala si Joseph? Sa Diyos. Hindi niya nga sinabing nagkakasala siya kay Potiphar at sa Diyos. Ang gagawin niya na pagtataksil kay Potiphar ay kasalanan sa Diyos. Kaya hindi niya yun gagawin kasi kasalanan yun laban sa Diyos. And pansinin niyo po na wala pa dyan ang 10 utos. Wala pang 10 Commandments dyan. Pero, meron ng nagsasabi kay Joseph na mali yung gagawin niya. Nung tinetempt po si Joseph, hindi niya sinubukan ng sarili niya kung hanggang saan ang limit niya. Minsan ganun po tayo, di ba? Pag nasa harap tayo ng temptation, gusto nating makita kung hanggang saan natin kakayaning labanan yung temptation. Pero isa po sa matututunan natin sa ginawa ni Joseph, hindi po niya tinest yung limit niya sa harap ng temptation. Tinakasan niya yon. Tinakasan niya. At maaaring tinatakasan niya yung temptation na yon sa loob po ng 11 taon. Paano natin nasabi yon? Nakikita niyo po yung 30 dyan, yung mga numbers dyan. Math po muna tayo ng konti. Ay, nangyari. Ayan, may 30 dyan. Yung, yung 30 years old po na yan, ilang taong ka na Kuya Jepoy? Ikaw magta-30. Okay. Yung 30 po na yan po yung edad ni Joseph nang siya ay i-promote ni Potiphar, ni Pharaoh, nang prinomote na siya. Second in command. 30 years old siya noon. 17 years old nang ibenta siya bilang alipin. Tapos ano itong 2 years dito? Yan po yung 2 years na mag-i-stay pa siya sa kulungan na nakalimutan siya nung kakosa niya. So, ilan po yung natitira? So, 11 years siya approximately sa bahay ni Potiphar. 11 years. So, baka for 11 years, max, every day baka tinutukso siya nung asawa ni Potiphar at tinatakasan niya yung tukso na yun. Paano i-handle ang temptation sa karanasan ni Joseph? Run. Run. Ikaw ang lumayo. Kasi hindi yan lalayo sa'yo. Hindi totoo yung sinasabi ng kanta. Tukso layuan mo ako. No, hindi po yun lalayo. Pangatlong bangungot ni Jose. Joseph did not dream of becoming a prisoner. Lalong hindi niya yan pinangarap. Nagpatong-patong yung palayo siya ng palayo dun sa sa panaginip niya. Hindi po pinangarap ni Jose na makulong at lalong hindi niya rin pinangakong makalimutan siya dun sa bilangguan. And again, makikita po natin na kahit bilanggo si Joseph, successful siyang bilanggo. Merong ganun pala, no? Successful pa rin siya kahit na prisoner siya. Sabi po dun sa Genesis 39 verse 20 to 22, pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Naging assistant pa siya ni Warden. Tapos, sabi po sa verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and again, gave him success in whatever he did. At saka isa pa pong makikita natin dito, hindi po, kahit na nalagay si Joseph sa isang favorable position dun sa bilangguan, hindi niya po sinamantala yung favor na yon na natanggap niya para paglingkuran siya ng iba. Di ba yung iba po kasi magpapamasahin na yan eh. Uy, masahin mo ako. Pag hindi, susumbong kita kay Warden. Bartolina ka mamaya. Di ba? Hindi niya po yun sinamantala. Sa halip, yung favor na nakuha niya, ginamit niya po yan para paglingkuran ng iba. Pinaglingkuran niya po yung iba. Sa anong paraan? Ngayon, tutuloy po natin yung storya. May dalawa po siyang bagong naging kakosa. Kasi nagalit yung hari sa kanila. Pinakulong sila.
Yung isa po ay chief baker, master chef dun sa kusina ni Pharaoh. Yung isa naman ay chief cupbearer. Ito po yung tagatikim ng alak ng Pharaoh para i-test kung may lason yun o wala. No? So kung mamamatay si Pharaoh, mauuna siya. Yes, siya po yung taga-check kung may lason yung iinumin ng Pharaoh o wala. Ngayon, nanaginip din po yung dalawang yan. Same night po ang panaginip nila at balisa sila doon sa nakita nila sa panaginip nila. Kaya nakita po ni Jose na malungkot sila. Tapos tinanong po sila ni Jose. Si Jose po hindi po siya yung ano no na ang dami ko nang dinadala eh. Hindi ko nga deserve na nandito eh. Binenta ako ng mga kapatid ko. Inakusahan ako na rapist, hindi ko naman talaga ginawa. Tapos dadagdag pa kayo. Hindi po siya yung lalampasan niya na lang yan. Nakita niya balisa itong dalawang ito, nilapitan niya sila at tinanong kung bakit sila malungkot. At nalaman niya po yung panaginip niya. No? So yung isa, merong isang vine tapos may tatlong branches yung vine na nasa panaginip niya tapos pinisa niya daw yung bunga ng mga ubas sa cup ni Pharaoh at ibinigay yun kay Pharaoh. Yung isa naman may daladalang tatlong lalagyan ng tinapay na may mga tinapay din nasa ulo niya. Kaso dumating yung mga ibon at pinagkakain yung tinapay na ihahatid niya sana kay Pharaoh. So pinaliwanag po ni Joseph na yung tatlo doon sa bawat panaginip, yung sa una tatlong sanga, tatlong araw po yun. Yung dito tatlong basket, tatlong araw din po yan. So sabi niya, kasi una niyang pinaliwanag yung sa cupbearer. After 3 days, maibabalik ka sa posisyon as chief cupbearer. At kapag nangyari yon, humiling po sa kanya si Joseph na huwag siyang kalimutan. Ang sabi po sa verse 14 to 15, ito yung sinabi ni Joseph sa kanya, utang na loob. Hindi. Pero parang ganun eh. Parang ganun yung nakikita natin. Sabi niya, naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Faraon para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreyo at kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako. Makikita po natin dito na hindi fatalist si Joseph. Alam naman po niya, hindi niya deserve yun eh. So hindi po siya, alam niya na hindi siya mag-stay doon forever. Kaya kapag meron siyang nakitang opportunity, igagrab niya yung opportunity na yun para makalaya. And nakita niya yon dito. So nakita niya makakalaya itong chief cupbearer. Kaya nag-request siya dito sa chief cupbearer na lalaya. Sana maalala mo ako kapag nakalabas ka na. Kaya kung binigyan ka ng opportunity ng Diyos to serve Him more, kunin mo. Huwag kang makontento sa bilangguan mo. Pero syempre, aware naman po tayo na may plano ang Diyos. Kaya papalya ang memory nitong chief cupbearer. Papalya yan. Gaano katagal papalya yung memory niya? Pero hindi naalala ng pinuno ng mga taga-silbi ng alak si Jose. Pagkalipas ng 2 taon na naginip ang Faraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. 2 years na nag-fail ang memory ng cupbearer. Ano kayang nararamdaman ni Joseph noon, no? Hindi niya alam kung naaalala pa siya ng tatay niya. Hindi niya alam, lalo na syempre yung mga kapatid niyang galit na galit sa kanya. Lalo sigurong hindi na siya naaalala nung mga yon. Tapos ang masaklap pa dito, yung taong tinulungan niya, kakatulong niya lang, nakalimutan din siya. Pero buti na lang merong isang hindi nakakalimot. At alam niya kung nasaan si Jose sa kinalalagyan niya. Alam niya kung nasaan si Jose sa plano niya. At yan ay ang Diyos. Kaya punta tayo dun sa pangatlong bahagi. Dito na po magaganap o matutupad yung ilang mga panaginip. So nakita po natin kung paanong sa bilangguan nagkatotoo yung mga pinaliwanag ni Joseph na panaginip. This time, magkakatotoo hindi lang po yung panaginip ng Pharaoh, kundi pati yung panaginip ni Joseph. Sa chapter 41 na naginip po si Pharaoh. Si Pharaoh po yung pinakahari ng Egypt. Wala pong makapagpaliwanag ng panaginip niya.
Lahat ng mga magicians at saka mga interpreters ng kaharian, wala. At sa unang panaginip niya, nakita niya po ang 7 malulusog na baka na umahon mula sa Nile River. Tapos yung 7 yan, pagkaahon nila sa Nile River, kumain sila dun sa mga damuhan. And then maya-maya sinundan yung 7 yan ng 7 pangit at payat na mga baka. Tapos kinain ng mga payat na baka yung malulusog na baka. No? Sinong hindi madi-disturb kapag ganyan yung panaginip mo? Alam naman natin ang baka, damo ang kinakain yan. Tapos yung 7 payat na, pangit pa, kinain yung kapwa nila baka. No, kaya disturb si Pharaoh. Tapos yung mga sumunod niyang panaginip ay mga butil naman o grain. Yan po, makikita niyo dito banda. Ganon din po, nauna yung mga matataba o malulusog na grain, tapos may mga halos tuyot na grain, at kinain din nila yung malulusog na grain. Di ba? Imagine niyo po yun, yung halaman, kumakain ng kapwa niya halaman. Very disturbing talaga yung panaginip na yan. Kaya sa mga malulusog, mag-ingat kayo sa mga payat. Sa paliwanag po ni Joseph, ang number 7 ay 7 years, 7 taon. Ang matataba ay nagre-represent po dun sa kasaganaan na mangyayari at susundan po yan ng mga mapapayat na baka na nagre-represent po sa taggutom. Unang mangyayari ang kasaganaan, tapos po ay ang 7 taon ng tagutom. At sobrang tindi po ng tagutom na yon na ang sabi ng scriptures, makakalimutan ng mga tao na may 7 years na abundance na nangyari. Ganun po katindi yung susunod na 7 years of famine. Kaya nung kumalat po yung tagutom, naapektuhan yung mga kapatid ni Joseph na nakatira sa Canaan. And kailangan nilang magpunta sa Egypt para bumili ng pagkain kasi nakapag-ipon ng Egypt. Dahil po yan kay Joseph. Nagbigay ng payo si Joseph kung paano makakapaghanda ang Egypt dun sa parating na famine. Kaya naman nagpuntahan po hindi lang ang Canaan kundi maraming iba't iba pang lugar, maraming iba't ibang kaharian ang nagpunta sa Egypt dahil doon lang may mabibiling pagkain. At dito na rin nga po magkakatotoo yung panaginip na binigay ng Diyos kay Jose. Nayuyuko sa kanya ang mga kapatid niya. Yes, yumuko nga po yung mga kapatid niya sa kanya. Ang dami niya pong dinaanan, di ba? Para sa atin, sa perspective natin, parang ang dami niyang niliko-likuan eh. Pero hindi niyo po ba naisip, paano kaya kung hindi nainis yung mga kapatid ni Joseph sa kanya? Hindi nila siya ibebenta. Hindi nila siya ibebenta. Baka na nagstay sila doon at namatay sila sa gutom na magkakasama sa Canaan. Marami pa pong mga nangyari dyan, pero ang bottom line po ay ito. God is in control. God is in control. Ang sabi po sa Genesis 50 verse 20, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Kausap niya na po yung mga kapatid niya. Pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom. At dito po sa talatang ito, naalala ko yung Romans 8 verse 28 na ang sabi, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. All things work together for good to those who love God, to those He called according to His purpose. So God is in control. Ano man po ang sinabi ng Diyos, magkakatotoo. Nagpadala siya ng mensahe kay Joseph through dreams, nagkatotoo. Nagpadala siya ng mensahe doon sa mga kasama ni Joseph sa bilangguan, nagkatotoo. Nagpadala siya ng dream kay Pharaoh, nagkatotoo. Pag sinabi niya pong maliligtas ang mga sumasampalataya sa kanya, maliligtas po sila. Pag sinabi niyang mapapahamak ang mga di sumasampalataya, mapapahamak sila. Pag sinabi ng salita ng Diyos na babalik si Kristo, babalik siya. Kahit ano pa man po ang mga circumstances na nakikita natin sa paligid, walang makakapigil sa pangyayari sa salita ng Diyos. No, ngayon po siguro, nababalitaan nyo na masyadong magulo na ang mundo ngayon. No, ang US, kalaban ng China, meron din silang kalaban sa Middle East, Israel, may mga kalaban pa rin doon.
Ang China, inaaway ang Taiwan. Siyempre tayo maapektuhan din. Tapos yung bansa natin, may laban din sa ICC, etc. Ang dami. Ang dami pong problema. Pero sa kabila ng mga problema na yan, wala pong makakapigil sa fulfillment ng mga mababasa natin sa salita ng Diyos. So makikita po natin dito sa story ni Joseph. No? Napakaganda po ng story ni Joseph. Pwede niyong balikan yan. Balikan nyo from Genesis 37 onwards. Maliban po sa mga nakita nating katotohanan ngayon, marami pa kayong makikitang lessons sa buhay niya. Pero nakita po natin na dun sa mga bangungot ni Joseph, yung success po ay hindi nakadepende sa circumstances natin. Kundi nakadepende yan sa kung kasama natin ang Diyos o hindi. Ano man po ang kalagayan natin ngayon, ang gusto ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya. Malusog ka o may sakit ka, naghihirap kayo financially o hindi, may conflict kayo sa family o wala, ano man ang kalagayan natin sa buhay, ang gusto ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya. At bakit po tayo dapat magtiwala sa Kanya? Kasi ano man ang pinagdadaanan natin, God is in control. Kaya nga po, kung kasama mo ang Panginoon, anumang nangyayari sa iyo ay para sa ikabubuti mo at para sa ikaluluwalhati niya. Magandang umaga po sa inyong lahat.